Magandang buhay! Ang lulutuin natin sa araw na to talaga namang pinagmamalaki naming mga Ilonggo. Napakadali lang, napakasimple, pero namitgid kaunon. Magluluto tayo ng Ilonggo recipe, Kanse! At umpisa na natin, maglagay lang ng konting mantika sa ating kaldero ng paglulutuan. Tapos, igisa muna natin yung ating luya. At yung luya natin ay hiniwa lang natin yan sa strips. Gisa lang natin siguro mga 30 to 40 seconds. Tapos, isunod na natin yung ating sibuyas. At yung sibuyas natin dito ay hiniwa lang natin ng medyo kalakihan at pinaghalo ko yung sibuyas na puti at saka yung sibuyas na pula. Sangkotsa lang natin, siguro mga 1 minute para lumabas lang yung aroma ng ating sibuyas. Tapos pag okay na, lagay tayo ng aswete powder. Ngayon, kung nasa Pilipinas kayo at available yung aswete seeds or annatto seeds, pwede nyo nang ilagay panghuli. Since na nandito kami sa Dubai, ay gumamit na lang po ako ng powder. Tapos gagawin natin dito, ilagay na natin yung ating pata ng baka. At medyo mga nasa malapit-lapit 3 kilo yung pata na binili ko. Kaya medyo nasa malaking kaldero nating lulutuin. Sangkotsa lang natin to saglit, siguro mga 1 minute. Para ma-braise lang natin saglit at pumasok yung flavor ng aswete doon sa ating karne. Tapos pag okay na, lagyan natin ng sabaw or tubig. At maglalagay ako rito ng 6 na litro. Kasi mag-i-evaporate pa to kasi pakukulaan natin ng napakatagal. And by the way, para sa kumpletong listahan ng ating ingredients at tamang timbang, sinulat ko po sa description box. Lagay na tayo ng pamintang buo at syempre tanglad. At gagawin natin dito ay hahaluin natin saglit tapos tatakpan natin, bring to boil muna natin. Pakukuluin muna natin yung tubig. Tapos pag kumulo na, haluin natin saglit. Tapos gagawin natin ay hihinaan natin yung ating apoy. Low flame lang yung gagamitin natin. At palalambutin natin yung ating pata ng baka for about 3 hours or lagpas pa hanggang sa lumambot yung ating karne. After 3 hours, malambot na yung ating pata ng baka. Ang ganda na ng itsura ng ating sabaw. Siguradong pasok na yung lasa ng ating tanglad sa ating sabaw. Gagawin natin dito ay lalasahan na natin to. Lagyan natin ng asin. At hindi na ako maglalagay ng betchin dito. Maglalagay na lang tayo ng broth cubes. 1 piraso. Tapos lagyan na natin to ng green chili at siling pula. Tapos lagay na rin natin yung ating langka. At hindi kumpleto yung kansi pag walang langka. So magka-partner talaga yan. Tapos haluin natin saglit. At paano naging special yung kansi ng mga Ilonggo? Dahil may kakaiba or sikretong ingredients yung mga Ilonggo. At ito yung batuan. At maglalagay tayo rito ng siguro mga nasa 100 grams na batuan. And shout out pala sa nagdala ng ating batuan from Bacolod. Sa amigo ko nga si Helbert Pangkuni. Bo, damo gid nga salamat to sa batuan nga gindala mo. So gagawin natin dito ay palalambutin lang natin yung ating langka. At the same time, lalabas na yung asim ng ating batuan. Siguro mga 15 minutes. Simmering state, mahinang apoy for 15 minutes. After 15 minutes, lipat lang natin sa ating serving bowl. Tapos lagay natin yung sabaw. Nako, napakasarap higupin ito. Lalo na sa malamig na panahon at tag-ulan. At masarap na kapartner nito ay sandamakmak na kanin. At sigurado po akong nagustuhan nyo yung ating recipe for today. Please like and share this video. Tapos kung bago po kayo sa ating kusina, please don't forget to subscribe at pindutin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating masasarap na recipe. Salamat sa panonood at ito ang Kusina ni Dan Levy.